May mga tao na hindi nakokontrol ang sarili kapag nakaranas na dumami ang pera. Hindi na natututong gumalang sa kapwa kahit nasa nakakatanda. Ikaw, may kilala ka bang tao na masyadong mayabang na akala mo ay siya na ang hari nang dahil sa marami siyang pera? Kung ganon, ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Dismayado talaga ang mag-asawa sa kanilang manugang dahil mahirap na nga sila ay buntis na naman ang kanilang anak. Jomel naman, di ba ang sabi ko naman ay tama na ang isang anak? Hirap na nga kayo tapos buntis na naman ang aking anak? Sermon ni Aling Sita. Nay, wag niyo naman pong sigawan ang aking asawa. Kakayanin naman po namin na bigyan sila ng maayos na kinabukasan. Sagot ng babaeng si Gemma. Ano? Sigurado ka ba? Palagi nga kayong humihingi sa amin ng tulong. Hindi man lang kayo makabili ng gatas. Tapos sasabihin mong kaya nyo silang bigyan ng maayos na buhay? Galit na sabi ni Mang Pedrino. Wala kasing magandang trabaho si Jomel at tanging pangangalakal lamang ang pinagkakakitaan nito ng pera. Madalas silang mangutang sa mga tindahan para lamang makakain sa pangaraw-araw. Pasensya na po talaga kayo. Ginagawa ko naman po ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay ang aking pamilya. Nakayokong sagot ni Jomel sa mga sinabi ng mag-asawa. Alam mo Jomel, hindi naman kami galit sa'yo. Pero sana naman ay maisip mo na hindi nyo nakakayanin pa na magpalaki ng 2 bata. Tapos ngayon ay sa amin na naman kayo tatakbo tuwing kayo ay nangangailangan. Napapailing na sabi ni Aling Sita. Hindi rin naman kami mayaman at buwan-buwan na kaming bumibili ng gamot. Baka sa mga susunod na araw ay hindi na namin kayo masuportahan. Paliwanag ni Mang Pedrino. Mabait naman talaga ang mga magulang ni Gemma. Pero ang gusto lang ng mga ito ay ang magkaroon ng family planning ang mag-asawa. Madalas na kasing singilin si Aling Sita at Mang Pedrino ng kanilang mga kapitbahay kahit hindi naman talaga sila ang nangutang ng pera. Sila ang napapahiya kahit si Jomel naman talaga ang nakikinabang sa pera. Huwag na po kayong mag-alala. Maghahanap po ako ng mas magandang trabaho para mabuhay ko po ng maayos ang aming mga anak. Nahihiyang sagot ni Jomel. Pero habang nag-uusap-usap sila ay bigla na lamang kumatok ang isang babae sa pintuan. Jomel, buksan mo ang pintuan. Ang sabi mo ay magbabayad ka na ng utang. 3 buwan ka nang palaging nangangako. Baka naman mabayaran mo na ako. Sigaw ng isang babae. Agad nila itong pinagbuksan ng pintuan. Nakita ng babae si Aling Sita, kaya agad nitong kinausap ang matanda. Mabuti na lang at nandito ka Sita. Alam mo ba yang si Jomel? May utang sa akin na 100 piso. Tumatagal pa ng 3 buwan. Ay naku naman Mare, hindi rin naman ako mayaman. Galit na sabi ng babae. Pasensya ka na talaga pero ito na ang bayad. Ako na ang magbabayad sa utang nila. Napapailing na sagot ng matanda. Maraming salamat naman kung ganun. Pasensya ka na rin ha. Sige aalis na ako dahil bibili ako ng aming ulam. Sagot ng babae. Sa isa pang pagkakataon ay muling napahiya si Jomel. 100 piso lamang ang kanyang utang ngunit hindi pa niya ito mabayaran. Tingnan mo Jomel, 100 na lang ang utang mo, hirap na hirap ka pang ibalik sa kanya. Paano mo nasasabing mabubuhay mo ang 2 bata kung sa 100 halaga ay nahihirapan ka pa? Sabi ni Mang Pedrino. Nakaramdam ng inis ang mag-asawa kaya biglang nahirapang huminga si Aling Sita. Sige na po tay. Iuwi niyo na lang po si nanay para makainom na po siya ng gamot. Pasensya na po kayo. Nahihiyang sabi ni Gemma. Nang makauwi ang mga magulang ng babae ay nag-usap ang mag-asawa. Alam mo Gemma, palagi na lamang akong minamaliit ng nanay at tatay mo. Wala ba silang tiwala sa akin? Ang pakiramdam ko tuloy ay wala akong kwentang asawa. Inis na sabi ni Jomel. Hindi naman sa ganun mahal. Pinagsasabihan lang nila tayo. Tama naman sila dahil mahirap na nga tayo. Magiging 2 pa ang ating anak. Mahinahong sagot ni Gemma. Pero hindi sila tama. Hindi dapat nila tayo pinapakialaman dahil may sarili na tayong pamilya. Ang dapat nilang isipin ay ang mga sarili nila. Pero Jomel, hindi mo ba naiisip na sa kanila din naman tayo umaasa? Kaya bakit mo nasasabi ang bagay na yan? Huwag na nila tayong pakialaman tapos manghihingi tayo ng tulong sa kanila. Inis na talaga ang lalaki at nanliliit sa kanyang sarili. Tama ka, Gemma. Pero nakakasawa na talaga.
Puro na lang sermon kahit wala naman akong ginagawang masama. Alam mo, matagal ko na talagang gusto na makipaghiwalay sa'yo. Nang dahil sa ganitong klase ng pag-uusap ay iyak ng iyak ang babae. Buntis siya sa mga oras na ito ngunit nagagawa siyang pagsabihan ng masakit na salita ng kanyang asawa. Sumusobra ka na, Jomel. Pagkatapos mo ako mabuntis, ay sasabihin mo na gusto mo na akong hiwalayan? Anong klaseng asawa ka? Takot ka ba talaga sa mga responsibilidad? Hindi ako takot. Natatakot lang ako na mahirapan ako sa panghabang buhay. Wala ka rin namang ginagawa para kumita ng pera. Pero akong nag-aalaga sa ating anak. Hindi pa ba ito sapat para sa'yo? Upang matapos na ang kanilang usapan ay pumasok na lamang sa kwarto si Gemma. Iyak ito ng iyak at hindi na malaman ang mangyayari sa kanilang buhay. Nakatulog na lamang ito ng dahil sa sama ng loob. Ngunit kinabukasan sa kanyang pagising ay nakita niya na wala na ang kagamitan ng kanyang asawa. Jomel, saan ka naman pumunta? Seryoso ka ba talaga? Naiiwanan mo na kami ng iyong mga anak? Umiiyak na sabi ni Gemma. Ngunit nang nilibot niya ang kanilang tirahan ay nakita niya ang isang kapirasong papel. Nakasulat doon na nagpapaalam na si Jomel sa kanya. Gemma, patawarin mo ako sa aking nagawa. Hindi ko gustong iwan ka pero hahanapin ko muna ang aking sarili. Hindi ko gustong mahirapan ka at maghanap ka na lang ng ibang lalaki na masusuportahan ka pati na rin ang ating mga anak. Sulat ng lalaki. Nang dahil doon ay mas lalo pang pinanghinaan ng loob si Gemma dahil wala na siyang pwedeng pagkunan ng pera. Isang paraan na lamang ang naisip nito, ang umuwi sa puder ng kanyang mga magulang. Nay, Tay, iniwan na po ako ni Jomel. Pwede po bang dito na lamang po kami tumira? Umiiyak na sabi ng babae. Bilang isang magulang naman ay hindi nila para matiis ang kanilang anak. Oo naman, walang problema. Sa lahat ng oras anak ay hindi ka namin pababayaan. Halika at pumasok ka. Tutulungan ka na ng tatay mo na bitbitin ang mga gamit mo sa loob ng bahay. Naaawang sagot ni Aling Sita. Simula noon ay doon na tumira si Gemma at sa paglipas pa ng mga buwan ay hindi na nagparamdam si Jomel sa kanyang asawa. Isang buwan na ang lumipas nang nakapanganak si Gemma, kaya sa isa pang pagkakataon ay mas lalo silang nahirapan kung paano pagkakasyahin ang kanilang pera. Pedrino, ang akala ko ba ay bumili ka ng gamot? Bakit nahihirapan kang huminga? Huwag mo na akong isipin, Sita. Ang totoo niyan ay ipinambili ko ng gatas ng ating mga apo ang pera. Lahat talaga ng bagay ay handang gawin ng mag-asawa upang masuportahan ang kanilang anak, pati na rin ang kanilang mga apo. Kaya ilang buwan na lumipas ay mas lalo pang lumala ang sakit ni Mang Pedrino. Hindi na ito nakakatayo at nakahiga na lamang ito sa kanyang kama. Isang araw ay kinausap ng matandang lalaki ang kanyang asawa. Mahal, ipangako mo sa akin na hindi mo pababayaan si Gemma. Kailangan niya ng suporta. Nangako tayo sa isa't isa na gagawin natin ang lahat para sa kanya, kahit kapalit pa ang ating buhay. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Tatagal pa ang buhay mo, Pedrino. Kailangan ka pa ng ating pamilya. Ngunit 3 araw pa ang lumipas ay napansin na lamang nila na hindi na humihinga ang matandang lalaki. Iyak talaga ng iyak si Gemma dahil alam niyang kasalanan niya ang lahat kung bakit maagang nawala ang kanyang tatay. Tay, patawarin niyo po ako. Hindi ko po ito gusto na mangyari sa ating buhay. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo sa amin ng aking mga anak. Umiiyak na sabi ni Gemma. Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo. Gusto rin naman ng tatay mo na gawin ang bagay na yan. Hindi niya kasi kaya na makita kang nahihirapan. Paliwanag ni Aling Sita. Lumipas ang 1 linggo ay nailibing na si Mang Pedrino. Bigla namang napansin ni Gemma ang biglaang pamamayat ng kanyang ina. Nay, kumain na po kayo. Dumiskarte po ako ng paglalaba sa ating kapitbahay. Sige na anak, unahin mo na muna ang mga bata. Baka nagugutom na sila. Dinamdam ni Aling Sita ang pagkawala ng kanyang asawa. Para bang sa mga oras na ito ay hindi na rin malaman ng matandang babae kung ano ang gagawin niya sa kanyang sarili. Kung minsan ay dumidiskarte ito ng pagtitinda ng gulay, hindi para sa kanyang sarili, ngunit para na rin sa kanyang mga apo. Kaya isang araw ay bigla na rin itong bumagsak at sa isang iglap
ay natapos ang buhay. Simula noon ay hirap na hirap si Gemma. Napalayas na rin ito sa bahay na inuupahan ng kanyang mga magulang. Pakiusap, bigyan niyo pa po ako ng 1 buwan. Wala na pong titirhan ng aking mga anak. Aba naman Gemma, naaawa ako sa iyo pero paano naman ako kikita ng pera? Kinabukasan ay tuluyan nang umalis si Gemma kasama ang kanyang 2 anak. Nakaupo sila sa tabing kalsada at kinapalan na ng babae ang kanyang muka. Namalimos ito sa mga taong dumadaan upang mapakain ng 2 bata. Ngunit maya-maya lamang ay nilapitan sila ng mayamang mag-asawa. Nakakaawa naman kayo. Ilang buwan na ang sanggol. Sobrang cute niya naman. Sige, ito ang 500 piso at bumili ka ng gatas. Sabi ni Mrs. Riodica na isang CEO ng kumpanya. Malapit ito sa mga bata dahil hindi sila magkaanak ng kanyang asawa. Ngunit sa mga sandaling ito ay biglang nagulat ang mayamang babae sa sinabi ni Gemma. Bigla kasi nitong ibinigay ang sanggol sa kanya. Ma'am, inyo na lang po itong aking anak. Pakiusap, ampunin niyo po siya. Hindi ko na po siya kayang buhayin. Kunin niyo na lang po silang 2. Umiiyak na sabi ni Gemma. Nang dahil doon ay nagkatinginan ang mayamang mag-asawa. Rodolfo, gusto mo bang mag-ampon ng bata? Ikaw ang bahala. Kung gusto mo ay wala namang problema. Sa mismong araw na yon ay agad nilang ipinaasikaso ang mga papeles para sa pagpapaampon. Ngunit tanging ang sanggol lamang ang kinuha ng mag-asawa. Naiwan sa kanya ang kanyang babaeng anak na edad 3 taong gulang pa lamang. Ang kanyang lalaking sanggol ang napiling ampunin ni Mrs. Riodica. 3 araw ang lumipas ay nakuha na ng mag-asawa ang bunsong anak ni Gemma. Bago pa man ito mawala sa kanyang piling, ay iyak talaga ng iyak ang babae. Patawarin mo ko anak, pero ito lang ang naisip kong paraan. Pangakong hindi ka mawawala sa aking puso't isipan. Umiiyak na sabi ni Gemma. Alam kong mahirap pero ipinapangako namin sa'yo na mabibigyan namin siya ng maayos na buhay. Ito nga pala ang 50,000 pesos para masuportahan mo ang natitira mong anak. Nakangiting sabi ni Miss Riodica. Sa mga oras na ito ay muling nakaupa ng bahay si Gemma. Ginamit niya ang natitirang pera upang makapagpatayo ng isang simpleng tindahan. Sa parang ito ay nabuhay niya naman ang kanyang anak at napapakain niya naman ito sa pangaraw-araw. Walang oras na hindi iniisip ni Gemma ang bata na kanyang ipinaampon. Alam niya sa kanyang sarili na balang araw ay muli silang pagtatagpuin ng tadhana. Gustong gusto niya itong mayakap ngunit wala na ang kanyang anak. Nay, nasaan na po si Bunso? Hindi na po ba siya uuwi? Inosenteng tanong ni Carla. Hindi na uuwi ang kapatid mo anak. Huwag mo na siyang isipin. Pero huwag kang mag-alala sa kanya dahil maganda na ang buhay niya. Samantalang ang bunsong anak naman ni Gemma ay suportado ng mag-asawa. Hindi na ito nakakaramdam ng gutom. Ang cute naman ng batang to. Papangalanan kitang Andrew. Andrew Riodica. Nakangiting sabi ng mayamang babae. Habang lumilipas ang mga taon ay nawawala na rin sa isipan ni Gemma ang kanyang bunsong anak. Minsan na lamang ito kung sumagi sa kanyang isipan. Kumusta na kaya si Onyok? Siguro ay nag-aaral na siya sa magandang eskwelahan. Lumipas ang mahabang panahon ay nakatapos na sa pag-aaral si Andrew at sa paglipas ng mga taon ay ito ang papalit sa kanyang ina bilang isang CEO. Matalino itong lalaki ngunit sa kabila naman ng lahat ay ubod ito ng yabang. Anak, Andrew, isang araw ay ikaw na ang hahawak ng kumpanya. Patuloy mo itong pag-aralan, sabi ni Miss Riodica. Opo naman, kayang-kaya ko yan. Madali lang naman ang bagay na yan. Kilala niyo naman ako, Mami. Sinisigurado ko sa inyo na magiging maayos ang lahat. Taas noong sagot ni Andrew. Samantalang si Aling Gemma ay nananatiling mahirap ang buhay. Malapit nang malugi ang sari-sari store nito, ngunit mabuti na lamang ay mayroong trabaho si Carla. Naglalako ito ng kakanin sa kanilang bayan at sa ganitong paraan ay natutulungan niya ang kanyang ina. Nay, palugi na po ang ating sari-sari store. Ako na po ang bahala sa lahat. Tumatanda na po kayo kaya magpahinga na lamang po kayo. Nag-aalang sabi ni Carla. Pasensya ka na talaga anak. Pero maraming salamat dahil binigyan ako ng Diyos ng anak na tulad mo.
Nakangiting sagot ni Aling Gemma. Ngunit sa mga oras na ito ay naaawa na talaga ang matandang babae kay Carla. Nasa tamang edad na ito at pwede nang magkaroon ng asawa, ngunit siya pa rin ang inaalala. 3:00 pa lamang ng madaling araw ay nagsisimula ng magluto ng mga kakanin ang dalaga at kapag sumikat na ang araw ay tinitinda niya ito sa tabing kalsada. Ngunit sa mga araw din na ito ay bumuhos ang malakas na ulan. Nang dahil doon ay kakaunting tao lamang ang bumili ng kanyang mga paninda. Maghapong nagtinda si Carla, ngunit malungkot nitong sinalubong ang kanyang ina. "Anak, bakit naman parang malungkot ka ata?" "Hindi ko po kasi nabawi ang aking puhunan at marami pa po ang natira." "Huwag ka mag-alala anak, meron pa namang bukas. Pasensya ka na talaga ha kung wala akong magawa." Kinabukasan nang makaalis si Carla sa kanilang bahay, ay nagmamadali rin namang umalis si Aling Gemma. Balak nitong pumasok sa trabaho kahit na isang janitress sa isang kumpanya. Sumakay ito sa pampasaherong jeepney at nang dahil sa katandaan ay hindi nito namalayan na nakatulog na pala siya. "Manong, para po." "Naku, saan na kaya ako nakapunta?" Halos 3 oras ang naging biyahe ni Aling Gemma. Kahit na ganon ay naghanap pa rin siya ng pwede niyang mapasukan trabaho. "Sir, mag-a-apply po sana ako sa trabaho," sabi ni Aling Gemma sa gwardya. "Ganun po ba, Nay? Sige po, pasok po kayo sa loob. Tamang-tama dahil kailangan po namin ng janitress." Ilang sandali lamang ang lumipas ay nakita nito ang isang babae na mag-i-interview sa kanya. "Ma'am, pwede ko po bang makita ang inyong resume? Ilang taon na po kayo? Sigurado po ba kayo na papasok pa po kayo sa trabaho?" Tanong ng babae. "Kayang-kaya ko pang magtrabaho at malakas pa ako. Kailangan ko ng pera upang suportahan ang aking sarili. Hindi ko na gustong umasa sa aking anak." "Pero iha, pasensya ka na pero wala akong resume," sagot ni Aling Gemma. "Naku naman, sinasayang niyo lang po ang oras ko. Nag-a-apply po kayo sa trabaho tapos wala po kayong kahit na anong dala." "Pero ma'am, sinisigurado ko naman po na pagbubutihin ko po. Wala po kayong magiging problema sa akin." Ngunit bigla namang dumaan ang CEO ng kumpanya at napansin nito ang pag-uusap ng dalawa. "Anong problema dito? At bakit naman may matanda dito?" Tanong ni Andrew na bagong CEO ng kumpanya. "Magandang umaga po sir. Si nanay po kasi nangungulit na kaya pa niyang magtrabaho. Wala nga pong dala na kahit na anong requirements," sagot ng babae. "Sigurado ba kayo na kaya niyo pang magtrabaho? Sa edad niyong yan, makakapaglinis pa kayo?" "Opo sir, sigurado po ako." "Sige nga, tumayo nga kayo." Agad namang tumayo si Aling Gemma ngunit nagulat na lamang ito sa sumunod na ginawa ng lalaki. Bigla siya nitong sinipa kaya agad siyang natumba sa sahig. Habang nakaupo si Aling Gemma sa semento ay tinawanan pa ito ng mayabang na CEO. "Yan bang sinasabi niyo na kaya niyo pang magtrabaho? Naku po, umalis ka na nga dito at baka kung ano pa ang gawin ko sa'yo." Natatawang sabi ni Andrew. Ngunit bigla namang dumating si Miss Rayodica at naabutan nito na nakaupo sa sahig si Aling Gemma. "Anak, anong nangyayari dito?" Ipinaliwanag naman ni Andrew kung ano ang mga nangyari. Tinatawanan pa nito ang sitwasyon ng matanda. Ngunit bigla namang nagulat si Aling Gemma sa kanyang nakita. Ito ang babae na nag-ampon sa kanyang lalaking anak. "Mrs. Rayodica, hindi po ba ako nagkakamali? Kayo po ba talaga yan?" Gulat na tanong ni Gemma. Gulat na gulat din naman ang mayamang babae sa kanyang nakita. Punong-puno na si Miss Rayodica sa kayabangan ni Andrew, kaya isinama nito sa pribadong lugar si Aling Gemma pati na rin ang binata. "Andrew, hindi mo ba talaga siya tatanggapin sa trabaho?" Paano ko naman tatanggapin yan? Tingnan mo naman siya, mami. Mukhang malapit na yang pumanaw." "Sumusobra ka na talaga anak. Hindi na magandang ipinapakita mo sa akin. Gusto mo bang malaman ang katotohanan? Siya ang tunay mong ina." Pag-amin ni Miss Rayodica. Pati na rin si Aling Gemma ay nagulat sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na ito pala ang kanyang anak na lalaki. Inamin ito ni Miss Rayodica upang bigyan ng aral ang binata.
Sobra na kasi itong mapagmataas at gustong ipaalam ng matandang babae na nagmula ito sa pamilyang mahirap. Kung ganun, ay bakit niyo ako inampon? Tanong ni Andrew sa kinilala niyang ina. Bigla namang sumingit si Aling Gemma at sinabi nito ang dahilan. Gusto kitang magkaroon ng magandang buhay. Hindi ko man gusto pero ito lang ang tanging paraan. Meron kang kapatid na babae at nagtitinda siya ng kakanin sa kalsada. Umiiyak na sabi ni Aling Gemma. Hindi lubusang maisip ni Andrew na mahirap pala ang kanyang tunay na ina. Matagal na namang inamin sa kanya ni Miss Riodica na ampun lamang siya, ngunit ang sinabi nito ay anak siya ng kanyang namayapang kapatid. Napatakbo na lamang papalayo si Andrew at hindi nito matanggap ang kanyang mga nalaman. Umuwi na lamang si Aling Gemma matapos itong maramdaman na hindi siya tanggap ng kanyang tunay na anak. Ngunit sa paglipas ng mga araw ay hindi mapakali ang binata. Marami itong tanong tungkol sa kanyang tunay na ina. Higit sa lahat ay gusto nitong makilala ang kanyang kapatid. Ipinahanap nito ang bahay ni Aling Gemma at balak niyang puntahan ang kanyang tunay na ina. Patawarin niyo po ako sa aking nagawa. Pero kayo po ba talaga ang aking tunay na ina? Patawarin mo ko anak. Ito nga pala si Carla. Carla, siya si Onyok, ang iyong kapatid. Nakita ni Andrew ang kanyang ate at kamukha niya ito. Sinabi ni Aling Gemma na ang kamukha nila ay ang kanilang ama. Iyak nang iyak si Andrew sapagkat nalaman niya na sobrang taas na pala ng tingin niya sa kanyang sarili. Ang matanda na kanyang sinipa ay ang dahilan kung bakit siya mayaman. Nagtiis sa loob ng mahabang panahon na pangungulila sa kanya para lamang lumaki siya sa mayamang pamilya. Aling Gemma? Nay? Kukunin ko po kayo sa trabaho at ako na po ang bahala sa lahat. Ganun ba? Narinig mo ba ang sinabi ng kapatid mo, Carla? Maraming salamat, anak. Simula noon ay nagtatrabaho na ang mag-ina sa kumpanya. Tinanggap ito ni Andrew ng buo sa kanyang puso. Higit sa lahat ay ipinagmamalaki niya ang dalawa sa mga empleyado. Hindi man bumalik si Andrew sa puder ni Aling Gemma, ngunit palagi naman niyang isinasama ang dalawa sa bahay ni Miss Riodica. Alam mo, Gemma, nagbago ang ugali niyang si Andrew simula nang malaman niya na ikaw ang kanyang ina. Salamat naman sa Diyos. Kung ganun, maraming salamat po sa pagpalaki sa kanya. Ilang oras ang lumipas ay nagpaalam na ang mag-ina. Nay, sa mga susunod na araw po ay ipapasyal ko po ulit kayo dito. Ito nga po pala ang 50,000. Tanggapin niyo po yan ha. Para naman makabili po kayo ng mga gusto niyo ng aking kapatid. Nakangiting sabi ni Andrew, sabay niyakap nito ang mag-ina. Masayang masaya si Miss Riodica sa pagbabago ng binata. Simula noon ay nawala na ang pangungulila ni Aling Gemma. Masayang masaya ito dahil muli na niyang nakakasama ang kanyang ipinaampon na bata. Hindi na siya nangangamba sa kanilang buhay dahil palagi sila nitong sinusuportahan sa kahit na anong bagay. Tadhana ang nagdesisyon na muling mabuo ang kanilang mga pagkatao. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.